Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Nawa tayo po ay pagpalain ng atin pong may kapal sa araw na ito. Ang scripture po na atin pong pagninilayan sa araw na ito ay hango po sa aklat po ni Daniel, chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies. The word of the Lord. Thanks be to God. Mga kapatid, naniwala ka ba na may mahalagang misyon ang Panginoon sa buhay mo? Naniniwala ka ba na kaya ikaw ay isinilang dito sa mundo sapagkat meron pong layunin at meron pong nais ipagawa ang Panginoon sa iyo? Pagnilayan nating mabuti ang atin pong mga karanasan, no? At maaring nakaligtaan lang marahil natin ang mga nangyayari sa buhay po natin at hindi natin napansin na tayo na pala ay ginamit na ng atin pong Panginoon. Katulad na lamang, no? Halimbawa, ikaw ay isinilang ng isang pamilya na mahirap. No? Ang iyong mga magulang ay namuhay na isang kahig at isang tuka. Pero nung ikaw ay sinilang, ang naging papel mo ay ikaw ay pinagyaman po ng atin pong Panginoon at ikaw ngayon ang nagiging provider ng inyo pong pamilya. No? Pinaaral mo ang iyong pong mga kapatid at sa bandang huli ay gumanda po ang buhay ng inyo pong pamilya, ng inyo pong mga kapatid, ng inyo pong mga magulang. So, hindi po ba yan ay plano ng Diyos para sa iyo? No? So, lagi nating tandaan mga kapatid na tayo minsan ay inilagay ng Panginoon. He placed us precisely kung saan po tayo ngayon sapagkat meron po siyang purpose para po sa atin. No? Katulad na lamang noon sa buhay ni Daniel, no? Daniel did not let the temptation of his day interfere with his relationship to the Lord. He knew that to make his life useful to God, he must be obedient in all things. Regardless of what the most powerful king in the world commanded, Daniel refused to compromise what he knew God required of him. No? So, ganun po si Daniel. Kahit pinag-utos na po ng Panginoon na dapat po silang lahat ay sumamba sa Diyos-Diyosan, pero hindi po niya ito sinunod. Sapagkat sinunod pa rin niya ang atin pong Panginoon at sa bandang huli ay sumamba sa atin pong Panginoon ang mga tao. So, napakaraming mga kwento ng buhay ng mga kapatid natin na mababasa po natin doon sa banal na kasulatan, no? Na kung saan ay ang kanilang buhay ay sila po ay ginamit po talaga ng atin pong Panginoon. Katulad na lamang ni Esther, no? God placed Esther strategically in the king's court at a crucial time, no? When she could save the lives of God's people, no? And also Joseph, ganun din po si Joseph, no? Alam naman po natin kung ano po yung naging kwento sa buhay po niya, no? Nung siya po ay ibinenta ng kanya pong mga kapatid doon po sa Ehipto.
At siya po ay lumaki at namuhay doon po sa Ehipto at naging advisor po siya ng Parao. Pero ang plano po pala talaga ng Diyos para sa kanya ay upang iligtas yung kanya pong pamilya. Si Jacob, kanya pong mga anak, mga kapatid ni Joseph sa talagang yung devastating drought na lumaganap noon sa kanila pong panahon. Kaya mga kapatid, maaring may mga pangyayari sa atin pong buhay na kung saan ay gagamitin po tayo ng atin pong Panginoon. Katulad din po ni Mary, na kung saan kung hindi po sa kanya pong dakilang pagtugon ng oo, ay naisakatuparan ang plano po ng atin pong Diyos Amang nasa langit. No? So mga kapatid, let us meditate our lives. Baka may plano po ang Diyos sa atin na nais po niyang ipagawa sa atin pero hindi natin ginagawa sapagkat tayo po ay nag-aalinlangan. Tayo po ay natatakot. Sa totoo lamang po, kung meron mang ipapagawa ang Diyos Ama sa atin, ay lagi nating tandaan na hindi po tayo pababayaan. He will equip us, lalong-lalo na ipagkaloob niya sa atin ang patnubay po ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ang siyang magpapalakas sa atin. Magbibigay sa atin ng karunungan, katapangan, upang magawa natin ang nais pong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kaya sa taon na ito, mga kapatid, ialay natin ang atin pong mga sarili. No? Suriin natin ang mga nangyayari sa atin pong buhay noong nakaraan, noong last year, no? At atin pong timbangin, no? Baka meron pong binubulong sa atin ng Panginoon na nais po nating gawin sa taon na ito, 2024. Kaya wag na ho tayo mag-alinlangan at gawin na po natin kung ano po yung nais niyang ipagawa sa atin. So wag ho nating sayangin ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at gamitin natin ito sa tama. Ayon po sa purpose po ng atin pong Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at nawa tayo po ay pagpalain ng poong may kapal. Amen.